Sa isang sulok ng daigdig, sa isang tahanang nakatanaw sa malawak na dagat, isang kaluluwang sugatan ang naghihingalo, isang lalaking musang naghangad ng kalayaan. Ngunit ngayon, alipin ng sarili niyang paghihiganti. Ang kanyang mga kamay ay musang humawak ng pag-asa. Ngunit ngayon, tanging sakit at paghihinayang ang nananatili. Bakit ganito ang iyong naging wakas, anak? Hindi ba sapat ang iyong ginawa upang iligtas ang bayan? Isinalang-alang mo ba ang tunay na kalayaan? Ang lahat ay nawala. Lahat ng aking pinaghirapan. Isang pagkakamali. Huwag mong ipikit ang iyong mata sa pait, anak. Sabihin mo sa akin, ito ba ang iyong kalayaang hinangad? Kalayaan? Isang panaginip. Isang ilusyon. Pinagplanuhan kong lahat. Tinaya ang aking buhay ngunit hindi ko naisip na ang paghihiganti ay hindi tunay na kalayaan. Disyembre noon at naglalakbay ang Babor Tabo mula Manila patungong Laguna. Mabagal ang takbo nito dahil sa putikang tubig. May mahigpit na hierarkiya ang mga pasahero nito. Ang mga mayayaman at makapangyarihan ay nasa itaas ng kubyerta, habang ang mahihirap, insek at indio ay nasa ilalim kasama ng mga kargamento. Bakit ang bagal ng takbo ng vapor? Napakawalang silbi ng inyong timonel! Pasensya na po, Ginang. Mababa po yung tubig sa bahaging ito. Abay, bilisan! Nakakainip ang paglalakbay sa ilog na ito. Napakadali lamang na solusyon sa problemang ito. Bakit hindi na lang tayo maghukay ng bagong lagusan para sa ilog at sarahan ang luma? Ngunit, Ginoo, napakalaking halaga ang gagastusin para dyan. Gamitin natin ang mga bilanggo bilang libre manggagawa. Kung kulang pa'y mga bata at matanda ay pagtrabahuhin. Hindi ba't nito pagmamalupit? Ano ang silbi ng mahihina kung hindi sila magpapapagod para sa ikakaunlad ng malalakas? Ang ganitong pang-aapi ay maaaring magbunga ng paghihimagsik. Bakit? Nag-alsa ba ang Ehipto laban sa mga taga-Roma? Hindi ba tinanggap na nila ang kanilang kapalaran? Kamusta na si Kapatian Tiago? Ayaw niyang magpagamot. Mas inuuna niya ang paghip-hip ng opyo. Salot ang opyo. Kasalanan ito ng mga inchik. Siya nga pala, kamusta na ang plano niyong Akademya ng Wikang Kastila? Malapit na itong maprobahan. Hinintay na lang namin ang permiso ng Kapitan General. Mahirap yan! Tutol si Padre Sibilia. Ngunit, hindi siya ang napapasya. Ang Kapitan General pa rin ang huling salita. Saan kayo kukuha ng pondo? Mag-aambag po kami. Bukas pala din si Makaraig na ipahiram ang isa sa kanyang bahay. Mabuti naman, pero tandaan ninyo, mas mahirap ang panahon ngayon. Noon, pinag-aralan namin ang Latin. Ngayon, hindi man lang kayo tinuturuan ng mga Kastila. Aitas parentos pehor aves tulit nos nequeres. Narito ka pala, Basilio. Magbabakasyon ka na ba? Kababayan mo ba siya? Galing po siya sa lalawigan. Marahil mahirap ang bayan ninyo, kaya walang bumibili ng alahas. Hindi namin kailangan ng mga bagay na walang halaga. Huwag kang magalit, Pinata. Ang gusto ko lang sabihin ay mahirap ang bayan kung isang Indio ang kura-paro-kurong. Ang tubig ay maaaring tahimik, ngunit may kakayahan itong lunurin ang lahat ng marurumi. Bakit parang mainit ang dugo mo sa kanya, Isagani? Hindi ko alam, pero parang may panganib sa likod ng kanyang mga ngiti. Ilang taon na rin ang lumipas, Inay. Ngunit,
Ang hapdi ng nakaraan hindi pa rin nagpapago. Kung buhay lamang si Crispin ngayon. Sino yan? Matagal ko nang iniwan ang pangalang iyon, Basilio. Ako na ngayon si Simon, isang taong hindi na hinahangad ang hustisyang hatid ng edukasyon. Ano ang ibig mong sabihin, Ginoo? Ikaw, 10 taon nang nakakalipas mula noong gabing iyon. Alam kong hindi mo pa rin nakakamit ang hustisya para sa iyong ina at kapatid. Hindi ba't panahon na upang singilin ang lahat ng ito? Ang tanging hangad ko ay isang tahimik na buhay. Hindi ko nais muling magdusa ang mga inosente. Akala mo ba'y may mararating ang iyong katahimikan? Hanggat hindi natin ibinabagsak ang lumang sistema, mananatili tayong alipin ng mga dayuhan. Sumama ka sa akin, Basilio. Sama-sama nating baguhin ang kinabukasan. Patawad, Ginoo. Pero hindi ito ang aking landas. Ama, wala na po tayong pabayad sa mga buwis na hinihingi ng mga praile. Kinuha na nila ang ating lupa. Ngayon, pati ang ating bahay nais na nilang angkinin. Noon, ako'y nagpapakain sa aking pamilya. Ngayon, ako'y pulubi sa sarili kong lupa. Ano pong gagawin natin, Itay? Kabesang Tales, ang iyong anak na si Tano ay kailangang sumama sa amin. Kailangan siya sukbo. Hindi! Wala yung karapatan na kunin ang aking anak! Butas ito ng Espanya. At isa pa, hindi mo naman magbabayaran ang gusto mo. Dakpin siya! Itay! Itay! Kung gusto mong matubos ang iyong kapatid, sumama ka sa akin bilang utusan at hindi kita pababayaan. Paumanhin, Itay. Wala na natira sa akin! Wala na! Si Makarag na lamang ang hinihintay natin. So, andyan na pala siya. Kaninang umaga ay nasalubong ko si Padre Rin at nabanggit niya sa akin na napag-usapan ng aking pakay sa Los Baños. Ngunit ayon sa kanya ay maaaring tinutunan ito ng may kapangyarihan. Hindi natin maaaring napagtapakan ng ating karapatan. Ang edukasyon ay para sa lahat, hindi lamang sa ilan. Ngunit, hindi man tayo makakasira sa sulpong iyan. Paano kung hindi tayo paboran ng magpapasya? Tama ka, yan din mismo ang aking sinabi kay Padre Rin. Ayon sa kanya, si Don Custodio ang magpapasya ng ating mga petisyon. Ngunit, sa paanong paraan tayo makikipag-ugnayan sa kanya? Ang insik na si Quiroga. Ang nananayaw na si Pipay. Isa pa sa paraan ay nakita si Ginoong Pasta, isang Pilipino at kaibigan ni Padre Fernandez, isang tiyuhin ni Sagana. Wala na bang ibang paraan? Ka nga maarte sa gani. Isipin mo lang ang ginawang may dudulot nito sa atin. Naman siguro masama kung susubukan muna natin ang paraang hindi mahalay. Subukan kong kausapin si Ginoong Pasta, ngunit hindi ako sigurado kung ako ay magtatagumpay. Marahil ay tama si Sagana. Hintayin muna natin ang resulta ng kanyang pagkikipag-usap kay Ginoong Pasta.
hindi kayo kailanman magiging pantay sa mga Kastila. Ang akademya ng wikang Kastila, persaan, mas makakabuti pa mag-aral kayo ng isang pakinabang na hanap buhay kaysa masaya ng oras sa walang kabuluhang kailangan. Umamin ka na, Basilio. Ikaw ay isang kasabot ng mga tulisan. Alam namin kung nagtato ka kay Simon. Wala akong kasalanan. Wala akong alam sa sinasabi ninyo. Haha, wala rin siyang kasalanan. Huwag kang magmaang-maangan, Basilio. Sa panahon ngayon, walang laban ang tulad mong mahihirap sa batas ng mayayaman. Iho, bakit mo ginusto sumali sa mga gulo ng mga revolusyonaryo? Ang tulad mo ay dapat nagpapakumbaba, hindi nararapat na pagbabago. Ang kasalanan ko lamang ay ang mangarap ng isang bayan na malaya sa kasamaan ninyo. Binibining huli. Anong may tutulong ko sa iyo? Hinihiling ko po na sana'y tulungan ninyo si Basilio. Alam kong kaya niyo siyang mapalaya. Siyempre, Iha, ngunit may hinihingi rin akong kapalit. Hindi na po, Padre. Ayos na. Huwag ka nang mahiya. Kung mahalaga talaga sa iyo si Basilio, sumunod ka na sa akin. Paumanhinan. Peter, wala na akong malalapitan. Sa kanyang labis na takot at desperasyon, napagtanto ni Huli na wala na siyang ibang malalapitan. Sa huling sandali, pinili niyang takasan ang pangungod na kinakaharap niya sa paraang ikinagulat ng lahat. Paulita, kaya mo ba talagang limutin ang lahat ng ating pinagsamahan? Isagani, hindi naman ako ang lumimot. Ikaw ang hindi sumabay sa agos ng panahon. Ang iniisip mo'y puro panaginip, samantalang ang hinihingi ko ay isang kinabukasang maayos. At iyon ba ang makikita mo kay Juanito? Isang taong inibig mo hindi dahil sa puso, kundi dahil sa kanyang kayamanan? Gani kaibigan, huwag mo sanang ipagdalamhati ang aking kapalaran. Ako'y mapalad na tanggapin ang pag-ibig ni Paulita at siya nang may mapalad sa akin. Iho, masyado kang mahina para sa pamangkin ko. Hindi sapat ang talino para magtagumpay sa buhay. Kailangan din ng yaman at posisyon. Kung ganito man ang mundo, bakit pa tayo nangangarap ng pagbabago? Iha, napakaganda ng iyong kasuotan. Bagay na bagay kayo ni Juanito. Sadyang pinagpala ka, Ginoo. Napakagandang babae ng iyong mapapangasawa. Siyempre naman, hindi ba't akong pinakamagaling sa lahat?
Paulita, iniwan mo ako para sa isang hunghang. Saan ka pupunta? Bitawan mo ako. Kailangan ko makita si Paulita sa huling sandali. Gusto mo bang mamatay? Ha? Anong pinagsasabi mo, Basilio? Makinig ka sa akin. Huwag kang tumuloy dahil sasabog ang bahay na iyan. Bitawan mo ako. Si Paulita, madadamay siya. Kaya bitawan mo na ako. Kasi kakabuting umalis na tayo sa lugar. Bitawan mo ako. Isagani! Ilagay mo ito sa gitna ng bulwagan. Darating ang panahon, isang bagong lahi ang babangon. Mga Pilipinong hindi na alipin ang takot, hindi na alipin ang kasakiman. Sila ang magdadala ng tunay na liwanag sa ating bayan. Ang tunay na kalayaan ay hindi matutuklasan sa paggiganti, kundi sa kaalaman, edukasyon, at pagmamahal sa kapwa. Akala nyo ba ang kapangyarihan ay nasa inyo? Sino ba kayo? Di naman kami nag